Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makiugnay ka muna sa atin. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap makinig sa isang kwento kapag alam nating magkasama tayong naglalakbay sa bawat emosyon, sakit at pag-asa ng mga karakter. Kaya halika na, samahan mo ako sa unang bahagi ng isang kwentong puno ng lihim, pag-ibig at unti-unting pagbitak ng isang pamilyang akala ng lahat ay matibay. Tahimik ang umaga sa bayan ng San Isidro, pero ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugang payapa ang lahat. Sa likod ng mga tumitilaok na manok, dumaraang tricycle at mga tindahang isa-isang nagbubukas, may isang pamilyang matagal nang binubuhay ng tiyaga, pagtitiis at mga pangakong hindi laging natutupad. Maagang nagising si Inigo Talavera, gaya ng nakagawian niya sa loob ng maraming taon. Baga pa tuluyang sumikat ang araw, nakaupo na siya sa gilid ng papag habang nagsusuot ng kupas na medyas at maingat na pinapahid ang kanyang lumang sapatos gamit ang basahan. Hindi dahil vain siya, kundi dahil iyon na lang ang natitirang paraan niya para magmukhang disente sa trabaho kahit kapos sa buhay. Sa kabilang sulok ng maliit nilang bahay, maririnig ang mahinang ubo ng kanyang ina na si Salve. Nakasandal ito sa dingding habang umiinom ng maligamgam na tubig. Nasa kusina naman ng kanyang asawang si Mireya, abala sa pagsasaing at pagpiprito ng tuyo. Amoy pa lang ng kape at bawang, sapat na para maramdaman ni Inigo na kahit paano ay may tahanan pa rin siyang inuuwian. "Ma, uminom na po ba kayo ng gamot?" tanong niya habang papalapit sa mesa. Tumango si Salve pero halatang ayaw magpabigat. "Huwag mo na akong intindihin anak, ikaw na lang, baka mahuli ka na naman sa warehouse." Napangiti si Inigo kahit pagod ang muka. "Mas mahalaga kayo kaysa sa time card ko." Mula sa kusina ay sumingit ang boses ni Mireya. "Inigo, ang drama mo na naman. Halika na rito, malamig na ang kape." Dati, sa simpleng linyang iyon ay napapangiti agad si Inigo. Dati may lambing, dati may biro sa tono. Pero nitong mga nakaraang buwan, may kakaibang lamig na sa boses ni Mireya. Hindi lantaran, hindi naman masungit, pero parang may distansyang hindi niya maipaliwanag. Lumapit si Inigo sa mesa at umupo. Nakasalansa na roon ng 3 pinggan. Isa para sa kanya, isa para sa ina, at isa kay Lior, ang nakababatang kapatid niya na kasalukuyang nasa 2nd taon ng kursong edukasyon sa kolehiyo sa kalapit na bayan. Madalas umuwi si Lior ng gabi dahil sa klase at sideline nito bilang tutor. Pero sa bahay na iyon, bawat miyembro ay may ambag at bawat isa ay may pasaning hindi basta nakikita ng iba. Lumabas si Mireya na may dalang kape. Maayos pa rin ang ayos nito, pero kapansin-pansin ang pagiging tahimik. Hindi na ito tulad noon na kung ano-ano ang ikinikwento habang naghahanda ng almasal. Ngayon ay madalas ay saglit lang magsalita at parang laging nagmamadali ang isip. "Mireya, may klase ka ba mamaya sa daycare?" "Meron," may nitong sagot. "Baka pwede kang dumaan sa butika mamaya, kulang na ang maintenance ni Ma." "Ako na bahala," sagot niya hindi tumitingin. Napatigil si Inigo. Hindi iyon away, hindi rin malamig na sagutan sa panlabas na tingin, pero bilang asawa, daramdaman niya ang pagbabago. May mga sandali na parang may pader sa pagitan nila. Pader na hindi gawa sa sigawan, kundi sa mga hindi masabing salita. Hindi naman ganito noon si Mireya. Nung una silang magkakilala, si Mireya ang babaeng laging may baong lakas ng loob para sa kanilang dalawa. Siya ang nagtulak kay Inino na mag-apply para sa permanenteng supervisor sa warehouse matapos mamatay ang ama nito. Siya rin ang sinabi noon na, "Hindi ka pwedeng habang buhay matakot sa responsibilidad, Inigo. Hindi ka mahina, napagod ka lang." At tama nga siya noon. Namatay ang ama ni Inigo ng atake sa puso nang hindi inaasahan. Kasunod noon ang pagkaputol ng maliit nilang negosyo sa pagbebenta ng hollow blocks. Naiwan kay Inigo ang responsibilidad sa bahay, ang gastusin sa pagpapagamot ng ina at ang matrikula ni Lior. Imbes na mangarap para sa sarili, natuto siyang magsakripisyo. Tinanggap niya ang doble-dobleng trabaho, inako ang utang ng pamilya at isinuntabi ang plano niyang mag-aral ulit. Kaya nang dumating si Mireya sa buhay niya, pakiramdam niya ay may liwanag na muling bumalik. Hindi man marangya ang kasal nila, totoo ang saya. Hindi man malaki ang bahay nila, buo ang loob nilang sabay haharap sa buhay.
Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Pagkalabas ni Inigo ng bahay para pumasok sa trabaho, nasalubong niya si Aling Belen na nagwawalis sa tapat ng bakuran nito. Kilala sa buong iskinita ang matandang iyon sa pagiging mausisi, pero kabila ng pagiging tsismosa ay hindi maikakailang may malasakit din ito. "Oh, Inigo, maaga ka na naman," sabi nito. "Ganun talaga, Aling Belen. Kapag mahirap, bawal tamarin." Napabuntong hininga ang matanda. "Mag-iingat ka lagi, hiho. At saka, huwag kang magagalit ha. Pero parang napapansin kong madalas wala sa sarili si Mireya nitong mga araw." Bahagyang natigilan si Inigo. "Napapansin niyo rin po." "Hindi ko naman sinasabing may masama ha. Baka lang may iniisip. Minsan kasi nakikita ko siyang nakatingin lang sa malayo sa may poso. Parang mabigat ang dala." Ngumiti si Inigo, ngunit mabigat ang dibdib niya. "Baka pagod lang po." "Baka nga, pero kausapin mo pa rin. Ang tahimik na problema, yan ang delikado sa mag-asawa." Hindi na nakasagot si Inigo. Nagpaalam na lamang siya at naglakad patungo sa kanto kung saan siya sasakay ng tricycle. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Aling Belen. Tahimik na problema, delikado sa mag-asawa. Sa warehouse kung saan siya nagtatrabaho, hindi rin magaan ang araw niya. Ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng inuupahan nilang bahay ay si Gavro Mendez, isang lalaking matagal nang may sama ng loob sa pamilya nila. Noon pa man ay mayabang na ito, pero mas lumala pa nang yumaman sa pagbili at pagbenta ng lupa. Hindi nito makalimutan ang araw na napahiya siya sa ama ni Inigo sa harap ng maraming tao, matapos subukan itong dayain sa isang transaksyon. Kaya ngayon, patay na ang ama ni Inigo, tila ibinabaling ni Gavro ang galit sa anak. Nang tanghali, habang nagbubuhat si Inigo ng mga kahon ng supplies, dumating si Gavro sa warehouse upang kausapin ng manager. Pagdaan nito kay Inigo, sadyang binangga siya ng balikat. "Hanggang ngayon ba, di mo pa rin nababayaran ang atraso ng pamilya mo sa akin?" Malamig na tanong nito. Tumingin si Inigo. "Wala kaming atraso sa inyo, Mang Gavro. Kung tungkol sa upa, hindi pa naman kami delayed." Napangisi ang lalaki. Hindi lahat ng utang, pera ang bayad. Bago pa makasagot si Inigo, ay naglakad na palayo si Gavro. Naiwan si Inigo na mas lalong sumisikip ang dibdib. Sa dami ng iniintindi niya, ayaw na sana niyang dagdagan pa ng alitan. Pero malinaw na may mga taong hindi ka hahayaang mabuhay ng payapa kahit nananahimik ka. Pagsapit ng hapon, imbis na bumiretso agad sa bahay, dumaan muna siya sa maliit na kapilya sa dulo ng barangay. Naroon si Pastor Dindo, tahimik na nag-aayos ng mga monoblock chairs para sa youth gathering kinabukasan. "O Inigo," bati ng pastor, "mukhang mabigat ang pasan mo ngayon." Natawa ng bahagya si Inigo. "Pastor, parang araw-araw naman pong ganyan." "Pero hindi araw-araw pare-pareho ang bigat ha?" sagot nito. Napaupo si Inigo sa isang upuan. "Pakiramdam ko kasi may nagbabago kay Mireya. Hindi ko lang alam kung ano. Ayokong pagdudahan siya, pero ayoko ring magbulag-bulagan." Sandaling natahimik si Pastor Dindo bago sumalita. Minsan hindi pagtataksi lang dahilan ng paglayo ng isang tao. Minsan takot. Minsan lihim. Minsan pagod. Pero tama ka, hindi rin mabuti ang magkunwaring walang problema. Paano kung sa pagtatanong ko lalo lang lumayo? Mas lalong lalayo kapag wala kang ginawa. Gabing-gabi nang makauwi si Inigo. Tahimik ang bahay. Tulog na si Salve. Wala pa si Lior. Sa kusina, nakita niyang naguhugas ng pinggan si Mireya. Dati lalapitan niya agad ito at yayakapin mula sa likod. Pero ngayong gabing yon, parang may pumipigil sa kanya. "Mireya," mahinang tawag niya. Hindi agad lumingon ng babae. "Bakit?" Tumigil ang paghuhugas. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago ito sumagot. "Bakit mo natanong?" "Parang matagal ka nang malayo." Humina ng malalim si Mireya saka nagbunas ng kamay. "Pagod lang ako, Inigo." "Lagi mo nang sagot yan." "Ano ba ang gusto mong marinig?" Ang simpleng tanong na yon ay tumama kay Inigo. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagalit.
Tinitigan lang niya ang asawa na parang hindi nitong lubos na makilala. Ang gusto ko lang marinig, nanginginig niyang sabi, ay kung kasama mo pa ako sa mga dinadala mo. Napayo ko si Mireya. Huwag muna ngayon. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pagtanggi, kundi ang huwag muna ngayon, na parang may pintong isinara sa harap niya. Gabing-gabi nang nakahiga si Inigon ngunit hindi makatulog, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa likod ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon. Mula sa siwang ng dingding, nakita niya si Mireya sa may labas, kausap ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi niya maaninang ng maayos ang mukha sa dilim, pero pamilyar ang tindig nito. Mahina man, malinaw niyang narinig ang pabulong na boses ng lalaki. Hindi na pwedeng patagalin pa. Kailangan mo nang pumasok doon bago mahuli ang lahat. Parang huminto ang mundo ni Inigo. Napaatras siya mula sa siwang. Nanalamig ang kanyang mga palad. Hindi niya alam kung sino ang lalaki, kung ano ang ibig sabihin ng doon. At kung bakit kailangang itago iyon ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagtitiis sa buhay, hindi pera, utang o trabaho ang pinakamatinding bumibigat sa dibdib niya, kundi ang posibilidad na ang mismong tahanang ipinaglalaban niya ay may lihim na hindi niya alam. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa loob si Mireya na tila walang nangyari. Pumikit si Inigo at nagkunwaring tulog, ngunit sa loob-loob niya may desisyon nang nabuo. Hindi muna siya magsasalita, hindi muna siya aaway, hindi muna siya magpapadala sa hinala. Maghihintay siya, magmamasid, at sisimulan niyang alamin kung anong katotohanan ang unti-unting bumibitak sa puso ng kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muli kang batiin at pasalamatan sa pagsama sa paglalakbay na ito. Habang mas lumalalim ang sikreto ng mga tauhan sa kwento, mas ramdam din natin ang bigat ng bawat desisyon nila. Kaya bago tayo tuluyang sumabak sa susunod na yugto, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang may isang pamilyang unti-unting sinusubok sa kwento, may mga totoong taong tulad mo ring tahimik na nakikiramay, nag-aabang at nakikiramdam sa bawat sakit at pag-asa ng kanilang buhay. Nang gabing marinig ni Inigo Talavera ang misteryosong usapan sa likod ng kanilang bahay, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Nakapikit siya ngunit gising na gising ang kanyang isip. Paulit-ulit sa tenga niya ang boses ng lalaking nagsabi kay Mireya, hindi na pwedeng patagalin pa. Kailangan mo nang pumasok doon bago mahuli ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang doon. Hindi niya alam kung sino ang lalaki. At lalo niyang hindi alam kung bakit tila may isa na namang mundong inililihim sa kanya ang sariling asawa. Kinabukasan, tulad ng dati, bumangon pa rin siyang maaga. Tulad ng dati, inayos niya ang sarili. Tinulungan ng inang si Salve sa pag-inom ng gamot at nagkape sa harap ng munting mesa sa kusina. Ngulit hindi na tulad ng dati ang tingin niya sa bawat galaw ni Mireya. Tahimik itong nagsasandok ng lugay para sa almusal. Maayos pa rin ang kilos, maingat pa rin ang kamay, pero dama ni Inigo ang bigat sa pagitan nila. Naisa na niyang tanungin agad ang asawa ngulit naalala niya ang ipinangako sa sarili noong gabi. Hindi muna siya magsasalita hanggat wala siyang tiyak na nalalaman. Mamayang hapon, sabi ni Mireya nang hindi tumitingin sa kanya, baka gabihin ako sa daycare. May inaayos kaming inventory. Tumanggo lamang si Inigo. Sige, yun lang. Walang dagdag, walang hinala sa boses. Ngunit sa loob-loob niya, tinandaan na niya ang sinabi ng asawa. Pag-alis ni Mireya, napansin ng tahimik na anak. Anak, may iniisip ka ba? Umiling si Inigo ngunit hindi nakakumbinsi ang ngiti niya. Pagod lang po, ma. Ang problema sa taong laging nagsasabing pagod lang siya, madalas hindi pagod ang totoo, sugatan. Hindi na nakasagot si Inigo. Sa lahat ng taong nakakakilala sa kanya, ang ina niya ang may pinakamaingay na katahimikan. Hindi ito mahilig mang-usisa, pero laging nakakakita ng hindi sinasabi. Lumipas ang maghapon na tila mas mabagal kaysa dati. Sa warehouse, ilang ulit siyang nawawala sa focus. Muntik pa siyang magalitan ng manager dahil mali ang naitala niyang stock count. Nang mapansin ito ng katrabaho niyang si Otniel, tinapik siya nito sa balikat. Pare, okay ka ba? Hindi ka ganyan dati. May iniisip lang. Babae, napangiting pait si Inigo. Sana pera na lang.
Pagsapit ng hapon, imbes na dumiretso sa bahay, umuwi muna siya ng palihim at nagkubli sa gilid ng bakod. Gusto niyang makita kung totoo ang sinabi ni Mireya na may late work ito sa daycare. Ilang minuto ang lumipas bago niya nakitang lumabas ang asawa. Ngunit hindi ito naglakad patungong sentro ng bayan kung saan naroon ang daycare. Sa halip, tinahak nito ang daang papunta sa lumang kalsadang paakyat sa gilid ng bundok. Nanigas si Inigo. Hindi siya nagdalawang isip. Marahan niyang sinundan si Mireya. Sapat ang layo upang hindi mahalata, ngulit hindi rin mawawala sa paningin niya ang babae. Habang papalayo ng papalayo si Mireya sa kabahayan, mas lalo namang sumisikip ang dibdib ni Inigo. Ang daan ay unti-unting nagiging masukal. Ang dating sementadong kalsada ay napalitan ng putikang landas at ang mga pamilyar na tunog ng baryo ay napalitan ng tunog ng kuliglig at hangin sa mga puno. Muli niyang naalala ang mga kwentong narinig niya noon tungkol sa bahaging iyon ng bundok. May lumang kuweba raw doon na minsang pinasok ng mga minero maraming taon na ang nakalipas, ngunit isinara matapos ang isang trahedya. May mga nawalan ng buhay, may mga nawalan ng yaman, may mga pamilyang biglang tumihim at tumigil sa pagtatanong. Iyon ang lugar na madalas iwasan ng mga taga San Isidro. At iyon ang lugar na tinutumbok ngayon ng kanyang asawa. Patuloy sa paglakad si Mireya hanggang sa marating nito ang paanan ng batuhan. Mula sa pinagkukublian ni Inigo sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakita niyang huminto ang asawa at tumingin sa paligid na para bang tinitiyak na walang nakasunod. Ilang segundo pa ay humakbang ito palapit sa isang siwang sa gilid ng bundok. Madilim, makipot at halos natatakpan ng nagkalat na baging. Isang kuweba. At pumasok si Mireya roon. Pakiramdam ni Inigo ay biglang nabingi siya sa lakas ng tibok ng sariling puso. Sandali siyang napatayo sa kinatatayuan, nanginginig ang mga kamay. Sa loob ng ilang segundo, gusto niyang umatras. Gusto niyang huwag na lang alamin. Gusto niyang maniwalang may paliwanag na hindi makakasira sa lahat ng pinanghahawakan niya. Pero hindi na siya pwedeng tumigil ngayon. Marahan siyang lumapit sa siwang at pumasok sa kuweba. Malamig sa loob, hindi lang dahil sa hangin kundi dahil sa bigat ng katahimikang bumungad sa kanya. Sa bawat hakbang niya ay may tunog ng maliliit na bato sa ilalim ng sapatos niya. Mahina ang liwanag, pero may manipis na sinag na pumapasok mula sa bukana at sa ilang bitak sa itaas ng batuhan. Habang sumusulong siya, may naaamoy siyang halo ng lumang tela, gamot at mamamasamasang lupa. At doon, sa bahagyang nasisinagan ng liwanag, nakita niya ang bagay na halos magpaguho sa buong mundo niya. Hindi niya nadatnan si Mireya sa piling ng ibang lalaki sa paraang unang kinatakot niya. Sa halip, nakita niya ang asawa niyang nakaluhod sa tabi ng isang payat, maputla at halatang matagal nang may karamdamang matandang lalaki na nakahiga sa improbisyadong papag. Katabi nito ilang kahong-kahoy, supot ng gamot, lumang kumulot, lumang dokumento at isang lumang lamparang degas. Napaatras si Inigo. Napalingon si Mireya at sa mukha ng babae, hindi pangangaliwa ang nahuli niya, kundi matinding gulat at takot. Inigo, nanginginig na sabi nito. Ang lalaking nakahiga sa papag ay pilit na bumangon ngunit agad inubo. Nang maaninag ni Inigo ang mukha nito, may kung anong kirot na biglang tumama sa alaala niya. Nakita niya na ang mukhang iyon noon sa isang lumang larawan sa baul ni Mireya. Napabuntong hininga si Inigo na tila nawalan ng lakas ang tuhod. Hindi, imposible. Mahinang sinabi ni Mireya, halos pabulong. Siya ang tatay ko. Parang nawala ang hangin sa paligid. Ano? Halos hindi maibuka ang bibig ni Inigo. Ang sabi mo, patay na siya. Ilang taon mong sinasabi sa akin na patay na siya. Tapos malalaman ko nandito siya, nakatago sa kuweba. Napaiyak si Mireya at lumapit. Makinig ka muna sa akin, pakiusap. Hindi Mireya, ikaw ang makinig sa akin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, lumabas ang tunay na sakit sa boses ni Inigo. Akala ko may ibang lalaki ka. Akala ko niloloko mo ako. Pero mas masakit pala rito ang totoo. Hindi mo man ako ipinagpalit sa iba, pero itinuring mo pa rin akong hindi karapat-dapat malaman ng buhay mo. Napaiyak ng tuluyan si Mireya. Hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan. Dahil gusto mo akong ilayo. Dahil ayaw mong madamay ako.
Mireya, asawa mo ko. Hindi ako dekorasyon sa bahay niyo. Napaupo si Rogelio at muli itong inubo. Halatang matagal nang naghihina, ngunit pinilit pa ring magsalita. Hindi niya kasalanan lahat. Ako ang dahilan. Tahimik ngunit galit na tumingin si Inigo sa matanda. Maraming taon na ang nakalipas. Mabagal na saad ni Rogelio. Nagtrabaho ako sa isang minehan sa bundok na ito. Hindi ako simpleng tauhan lang. Kasosyo ako noon sa isang paghuhukay na may malalaking dokumento ng pagmamay-ari. Pero nang tumanggi akong pumirma sa isang ilegal na bentahan ng lupa, binaliktad nila ako. Pinalabas nilang ako ang nagnakaw. Pinalabas nilang ako ang may kasalanan sa pagbagsak ng bahagi ng minehan at pagkamatay ng isang trabahador. Sinong sila? Mariing na tanang ni Inigo. Nagkatinginin sina Rogelio at Mireya. Maya-maya, mahina ngunit malinaw na sagot ni Mireya. Si Severino Valcorta. Nanlamig si Inigo. Ang pangalan ni Severino ay hindi basta pangalan sa San Isidro. Isa itong makapangyarihang negosyante, taga-suporta ng mga proyekto sa bayan, malapit sa mga opisyal at halos itinuturing ng haligi ng komunidad. Hindi pwedeng si Severino, bulong ni Inigo. Pwede, at siya nga. Ipiniliwanag nila kung paano isinagawa ang pagtatago. Noong mga panaong akala ng lahat ay namatay si Rogelio sa kaguluhan sa minehan, may iilang taong tumulong ilihim ang kanyang pagkabuhay dahil siguradong papatayin siya kapag natuntun siya ng mga tauhan ni Severino. Inilipat-lipat siya sa iba't ibang taguan hanggang sa kalaunan ay sa kuweba na mismong tago sapagkat wala ng ibang lugar na hindi kontrolado ng mga kaaway. Ilang taon siyang pinahinaan ng katawan. Ilang taon ding palihim siyang inaalagaan ni Mireya mula nung matuklasan nitong buhay pa ang ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang tanong ni Inigo, ngunit ang sakit sa boses niya ay mas mabigat pa rin kaysa sigaw. Dahan-dahang lumapit si Mireya. Dahil takot ako. Tama na ang takot na yan. Hindi mo naiintindihan. Iyak na saad ni Mireya. Nung una kong nalaman, gusto kitang sabihan, pero ilang araw pagkatapos noon, may sumunod sa aking pauli. May liham akong natanggap na walang pirma. Nakalagay doon, kapag may nakaalam, 2 ang ililibing. Natakot ako para sa'yo, para kay Mama Salve, para kay Lior, para sa ating lahat. Tahimik si Inigo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi simpleng lihim ang kinikimkim ng asawa niya. Hindi ito usaping paglayo lang. Hindi ito bagay na maaayos sa isang gabi ng pag-uusap. Isa itong takot na matagal nang kinakain si Mireya mula sa loob habang siya na may walang kamalay-malay. Napaupo si Inigo sa isang batong malapit sa papag. Napatakip siya sa mukha niya gamit ang 2 kamay. Hindi niya alam kung sino ang uunahin niyang damdamin, ang asawa niyang nasaktan at nabuhay sa takot o ang sarili niyang inagawan ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Maya-maya, mahinang nagsalita si Mireya. Galit ka ba? Hindi agad sumagot si Inigo. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis niya ang mga kamay sa mukha at tumingin sa kanila. Nasaktan ako, matapat niyang sinabi. Sobrang nasaktan, pero mas lalo akong natatakot sa ibig sabihin ng lahat ng to. Tumingin si Rogelio sa kanya. May mga dokumento ako, titulo, affidavit, mga papeles na magpapatunay na ninakaw ni Severino ang hindi sa kanya. Pero hanggat mahina ako at wala kaming kakampi, walang mangyayari, at kapag nalaman niyang buhay pa ako, matatapos kaming lahat. Mahabang tahimik ang bumalot sa kuweba. Sa sandaling iyon, alam ni Inigo na may 200 siyang pwedeng tahakin. Ang una, tumalikod, iwanan ng mag-ama sa gulo nilang matagal nang tinatago, at piliin na protektahan na lamang ang sarili. Ang ikalawa, lumaban kasama nila kahit hindi niya pinili ang gulong ito, kahit hindi siya sinama sa simula. Dahan-dahang tumayo si Inigo. Lumapit siya kay Mireya na noon ay umiiyak na parang batang napagod sa matagal na pagtatago. Hindi ko kayang patawarin agad ang pagsisinungaling mo, sabi niya, direktsahan, ngulit hindi nagalit. Pero hindi ko kayang pabayaan nga Nayol. Napayakap si Mireya sa kanya, nanginginig ang balikat. Patawad Inigo, patawad talaga. Huminga si Inigo ng malalim at tumingin kay Rogelio. Kung talagang may katotohanan kayong hawak, hindi tayo pwedeng manatiling nagtatago habang buhay. Pero mula ngayon, wala nang ililihim sa akin. Wala na. Tumanggi si Rogelio
Halatang may pag-asa ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Wala na. Sa labas ng kuweba, unti-unti nang dumidilim ang langit. Ngunit para kay Inigo, ang tunay na dilim ay hindi na ang nasa loob ng bundok. Nasa loob ito ng katotohanang kabubukas pa lamang sa kanya. Isang katotohanang kayang sumira sa kanilang pamilya, ngunit maaari ring maging simula ng pagbangon nila mula sa mga kasinungalingang matagal nang bumalot sa kanilang buhay. At mula sa gabing iyon, hindi na bumalik ang mundo niya sa dating simpleng hinala. Ang laban nila ay hindi na lang tungkol sa isang asawa na may itinatagong sikreto. Ito ay laban na para sa pangalan ng isang ama, sa dangal ng isang pamilya, at sa katotohanang kayang yumanig sa buong San Isidro. Bago tayo tumuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, muli kitang inaanyayahang makiisa sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang papasok tayo sa mas mabigat na yugto ng buhay ni Inigo at Mireya, mas makikita natin na may mga sugat na hindi agad naghihilom. Pero may mga katotohanang kahit gaano katagal ibinaon, darating at darating pa rin ang araw na muli itong mabubuhay. Mula ng gabing madiskubre ni Indigo ang lihim na pagtataguan ni Rogelio Sarmiento sa loob ng madilim na kuweba, hindi na muling naging payak ang bawat araw sa buhay nilang mag-asawa. Hindi rin biglang nawala ang sama ng loob niya kay Mireya. Bagkus, lalo pa nga iyong naging tahimik, mabigat at masakit. Pero sa kabila ng tampo at sugat sa tiwala, may isang bagay na malinaw sa isip ni Inigo. Hindi niya na pwedeng talikuran ang katotohanang nakita niya. Sa mga sumunod na linggo, binago nila ang kanilang kilos. Lalong naging mainat si Mireya sa paglabas-pasok sa bahay. Si Inigo naman, imbis na dumiretso agad sa pahinga mula sa warehouse, gumagawa siya ng paraan upang makapunta sa kuweba nang hindi nahahalata. Hindi nila pwedeng pabayaan si Rogelio. Napakahina na ng matanda. Halatang hindi ito simpleng pagtatago lamang ang kinain ng panahon, kundi gutom, takot, karamdaman at mahabang taon ng pamumuhay na parang multo. Isang hapon, habang sinusubukang painumin ni Mireya ng sabaw ang ama sa loob ng kuweba, napansin ni Inigo ang paninginig ng kamay ni Rogelio. "Kailangan na niyang tignan ng doktor," sabi niya. Napailing si Mireya. "Wala tayong mapagkakatiwalaan. Hindi pwedeng puro takot ang pairalim natin. Kapag hinayaan natin siyang ganyan, baka hindi na siya umabot sa oras na kailangan niya para magsalita." Tahimik si Mireya. Halatang ilang beses na niyang iniisip iyon pero hindi niya lang masambit dahil sa sobrang pangamba. Ilang sandali pa, nagsalita si Rogelio sa mahinang boses. "May isang tao. Kung buhay pa ang konsensya niya, baka siya ang makatulong." "Sino?" tanong ni Inigo. "Si Doktora Yisel Maraan." Napatingin si Mireya sa ama. "Yung anak ni Mang Arturo?" Mahinang tumanggo si Rogelio. "Noong bata pa siya, ilang beses kong tinulungan siyang mabaon sa utang ang pamilya nila. Hindi ko alam kung maaalala pa niya ako, pero siya lang ang may tapang at talino na hindi kayang bilhin ng mga Valcorta." Hindi agad sumagot si Inigo. Kilala niya si Doktora Isel. Isa itong tahimik ngunit respetadong doktor sa maliit na klinika sa kabilang barangay. Hindi ito palaimig sa politika ng bayan. Hindi rin ito madaling lapitan. Pero alam din niyang sa dami ng doktor sa lugar, si Giselle ang may reputasyon ng pagiging diretso at hindi natitintag sa impluensya ng bayan. "Ako ang lalapit," sabi ni Inigo. "Ako na lang, baka mapahamak ka." Napatingin si Inigo sa asawa. Hindi galit ang nasa mata niya ngayon, kundi pagod at kapaitan. "Mireya, simula nang sumama ako rito, hindi na pwedeng ikaw lang lagi ang nagdidesisyon kung sino ang mapapahamak at hindi. Kasama mo na ako rito. Tanggapin mo yan." Natahimik si Mireya. Sa likod ng mata nito ay may bakas ng hiya. Hindi dahil galit si Inigo, kundi dahil tama ito. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Inigo sa klinika ni Doktora Yisel. Maliit lamang ang lugar ngunit malinis, maayos at tila may disiplina sa bawat bagay. Nang makaharap niya ang doktora, agad niyang nakita na hindi ito babaeng madaling utuin. Mataman itong tumingin at tila sinusukat ang bawat salitang sasabihin mo. "Ano ang kailangan mo, Ginoong Talavera?" tanong nito habang nagsusulat sa isang chart. Huminga ng malalim si Inigo. "May isang taong nangangailangan ng tulong ninyo at bago kayo tumanggi,
Sana pakinggan niyo muna ako. Hindi niya agad binanggit ang pangalan ni Rogelio. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kalagayan nito. Isang lalaking matagal na raw nagtatago, payat, mahina at tila may sakit sa baga at mga kasukasuan. Nang nakita niyang seryoso pa ring nakikinig si Isel, sa kanya ibinulhas ang pinakamabigat na pangalan. Si Rogelio Sarmiento po. Natigilan si Dr. Isel. Unti-unti itong binaba ang hawak niyang ballpen. Mahina nitong sabi. Patay na si Rogelio Sarmiento. Hindi po. Buhay siya. Ilang segundo itong natahimik. Sa unang pagkakataon, nakita ni Inigo ang bakas ng pagkagulat sa mukha ng doktora. Hindi ito nagsalita agad. Lumapit ito sa pintuan ng consultation room at isinara iyon bago muling bumalik sa upuan. Kapag ang sinabi mo ay biro o bitag, malamig na sabi nito. Masisira hindi lang ang pangalan mo, pati ang buhay mo. Hindi ako nagbibiro. At kung bitag man ito, hindi ako ang may gawa. Kinagabihan ding iyon, lihim na sumama si Doktora Isel kay Inigo sa kuweba. Nang makita niya si Rogelio, halos hindi siya makapagsalita. Napaluha pa siya ng bahagya. Diyos ko, bulong niya. Kayo nga. Bahagyang ngumiti si Rogelio, bagaman lupaypay. Lumaki ka na, Isel. Mula noon, nagsimula na ang maingat nilang pag-aalaga sa matanda. Palihim namin dadala ng gamot si Doktora Isel. Hindi siya pwedeng madalas pumunta sa kuweba, kaya nagturo siya kay Mireya at Inigo kung paano aalagaan ang ubo, lagnat at panghihina ni Rogelio. Sa tulong niya, unti-unting bumalik ang lakas ng matanda, kahit hindi pa rin sapat para mailantad ito sa publiko. Sa isang gabi ng mahinang ambon, dinala ni Rogelio sa harap ni Inigo at Mireya ang isa sa mga lumang kahon sa kuweba. Nakaimbak doon ng mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa, mapa ng minahan, sulat kamay na kasunduan at ilang litrato ng mga taong dating magkakasama sa pagmimina. Hindi ito simpleng mga lumang papel, sabi ni Rogelio habang hawak ang nangingitim ng folder. Ito ang ebidensyang matagal na nilang gustong mawala. Habang isa-isang binubuksan ng mga dokumento, lalong nanlalamig si Inigo. May mga lagda roon ng mga kilalang tao sa San Isidro. May transaksyon na maliwanag na piniki. May talaan ng mga lupang biglang nailipat sa pangalan ng mga dummy owner bago napunta sa grupo ni Severino Valcorta. At may isang dokumentong tila mas mabigat kaysa lahat. Isang sinumpaang salaysay na hindi natuloy maipasa kahil biglang namatay si Rogelio sa records. Kung nailabas ito noon, babagsak ang maraming pangalan. Nang muli nilang halongkatin ang isa pang kahon, may nakita si Inigo na nagpatigil sa kanya. Isa iyong lumang affidavit. Nanginginig ang kamay niyang binasa ang pirma sa ibaba. Kapitan Beron. Ano? Pirma niya ito. Natahimik si Inigo. Ninong ko siya nung bininyagan ako. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Lumaki siyang may paggalang kay Kapitan Beron. Noong bata pa siya, madalas itong dumalawal sa kanila. Minsan pa nga binigyan siya ng unang pares ng sapatos para sa eskwela. Hindi niya maisip na kabilang pala ito sa mga pumirma sa kasinungalingan laban kay Rogelio. Posibleng napilitan lang siya, sabi ni Mireya, bagaman hindi rin siya sigurado. Pilit man o hindi, pumirma pa rin siya. Doon niya naramdaman na ang laban nila ay hindi lang palalaban sa isang makapangyarihang negosyante. Isa itong laban sa buong sistemang matagal nang binusalan ng pera, takot at utang na ulo. Pero hindi lang sa usaping katotohanan na susubok si Inigo. Maging sa loob ng bahay, hindi pa rin ang panap ang paghihilom ng relasyon nila kay Mireya. May mga gabing sabay silang nakaupo sa mesa, ngulit halos walang nagsasalita. May mga umagang magkasabay silang nagtitimpla ng kape, ngulit kapwa maingat ang mga salita. Hindi na sila nag-aaway, ngunit hindi pa rin nawawala ang bakas ng nasirang tiwala. Isang gabi, matapos nilang bantayan si Rogelio sa kuweba, magkatabi silang naglalakad pauwi sa gitna ng madilim na daan. Galit ka pa rin ba sa akin? Mahina, ngulit diretsong tanong ni Mireya. Hindi agad sumagot si Inigo. Tinitignan niya lamang ang putig ng daan sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi ko alam kung galit pa ba ang tawag dito. Sa wakas niyang sabi. Parang may bahagi sa aking nasaktan na hindi ko pa mahanapan ng pangalan. Nayuyuko si Mireya. Araw-araw akong humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa ginawa ko sa iyo. Hindi lang sa Diyos ka humingi, sabi ni Inigo. Hindi pa sigaw pero mabigat.
Kailangan mong patunayan sa akin na hindi mo na ako ilalayo sa buhay mo. Tumigil si Mireya sa paglalakad. Paano? Doon lang siya tumingin sa asawa. Sa totoo, kahit masakit, kahit delikado, kahit nakakahiya, pagod na akong hulaan ka. Napaluha si Mireya, pero sa pagkakataong iyon ay hindi siya tumalikod. Sige, hindi na kita hahayaang mga mag-isa. Unti-unti, sa maliliit na kilos, nagsimula silang maghilom. Hindi sa matatamis na salita kundi sa mga simpleng bagay, sa pag-aabot ni Inigo ng kumot kay Mireya sa loob ng kuweba kapag napalamig ito. Sa tahimik na pagdadala ni Mireya ng baon ni Inigo sa warehouse, sa pagsabay nilang pagbabantay kay Rogelio habang ito'y natutulog at sa mga gabing hindi man sila magkakabit kamay ay hindi na rin sila magkalayong upo. Pero habang nagkakaroon sila ng pag-asa, may iba namang mga matang nagsisimula ng makapansin. Isang linggo matapos magsimulang bumuti ang kalagayan ni Rogelio, pinatawag si Inigo ng manager sa warehouse. Pagpasok na pa lang niya sa opisina, na andun na si Gavro Mendez, nakaupo at nakahalok biimbat. Tanong ni Inigo. Nagkatinginan ng manager at si Gavro bago nagsalita ang una. May reklamo laban sa'yo. May nagsabi na ginagamit mo raw ang delivery logs para maglipat ng kahina-hinalang kargamento. Napasikdo ang dibdib ni Inigo. Hindi totoo yan. Ngumisi si Gavro. Maraming bagay ang hindi totoo, pero kapag paulit-ulit na sinabi, nagmumukhang totoo. Naintindihan agad ni Inigo, hindi ito simpleng aksidente. May kumikilos na. Nang gabing iyon, habang pababa siya ng jeep, may isang lalaking nakatayo sa kanto na hindi niya kilala. Lumapit ito ng bahagya at ibinulong. Sabihin mo sa asawa mo, wag nang maghukay ng patay na usapan. Baka may kasunod na talagang ilibing. Pagkasabi niyon ay agad itong umalis. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang umiiyak si Salve habang hawak ang sulat mula sa may-ari ng inuupahan nilang bahay. Pinapaalis sila sa loob ng 30 araw. Walang malinaw na dahilan. Sinasadya na nila ito. Mahinang sabi ni Inigo, naninigas ang panga sa galit. Sa gitna ng lahat ng iyon, mayroon pa ring mga taong hindi sila iniwan. Tinulungan ni Pastor Dindo si Salve na makakuha ng murang gamot sa simbahan. Si Leor na noon ay wala pa ring lubos na alam ang buong katotohanan ay nakapasa sa scholarship sa tulong ng isa niyang propesor. At si Dr. Yizel, bukod sa pagtulong kay Rogelio, ay inalok si Inigo ng sideline sa clinic logistics tuwing rest day. Hindi ito limos. Sabi ng doktora nang tanggihan sana ni Inigo, kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. At sa ngayon, mukhang pareho tayong walang maraming mapagpipilian. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Inigo ng kakaibang uri ng pag-asa. Hindi ito malaking tagumpay, hindi rin agarang pagyaman, pero sa gitna ng pambabanta, paninira at kaguluhan, may mga maliliit na biyayang dumarating, mga taong handang tumulong, mga pintuang unti-unting bumubukas, at mga relasyon na bagaman sugatan ay hindi pa tuluyang patay. Sa pagtatapos ng yugtong iyon ng kanilang buhay, malinaw kay Inigo na hindi na pwedeng manatili silang nagtatago at naghihintay lamang ng awa ng panahon. May katotohanang kailangang buhayin, may mga pangalan na kailangang mabunyag, at may buhay na matagal nang yumuyuko, ngunit unti-unti nang natututong tumayo. At sa bawat hinga ni Rogelio, sa bawat luha ni Mireya, sa bawat paninindigan ni Dr. Yizel, at sa bawat pagtiis ni Inigo, ang dating lihim na ibinaon sa loob ng madilim na kuweba ay dahan-dahan nang naghahanda upang sumabog sa liwanag. Bago tayo magpatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating istorya, muli kitang inaanyayahang samahan ako hanggang sa lalong pagbigat at pagliyab ng mga pangyayari. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Habang papalapit tayo sa yugto ng komprontasyon, mas lalo nating mararamdaman na sa bawat bayan, sa bawat pamilya, at sa bawat pusong matagal ng sinupil ng takot, darating ang araw na ang mga maskara ay mahuhulog
at ang mga lihim na inakalang ligtas sa dilim ay mapipilitang humarap sa liwanag. Pagkatapos ng mga banta, paninira at sunod-sunod na panggigipit na naranasan ni Inigo at Mireya, wala nang duda sa kanilang dalawa. Alam na ng kampo ni Severino Valcorta na may gumagalaw kilaban sa kanila. Hindi pa man nila tiyak kung gaano karami ang nalalaman ng kalaban, sapat na ang mga pangyayaring nagnanap upang patunayan na may mga matang nakamasyal sa bawat kilos nila. Sa loob ng mahigit 1 taon, naging maingat sina Inigo, Mireya, Rogelio at ang iilan nilang pinagkakatiwalaan. Hindi na sila basta-basta kumikilos. Ang bawat pagdadala ng gamot sa kuweba, ang bawat pag-uusap tungkol sa mga papeles, at ang bawat taong nilalapitan nila ay dumadaan muna sa matinding pag-iingat. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumakas si Rogelio. Hindi man siya bumalik sa dating anyo, sapat na ang lakas niya ngayon para makatayo ng tuwid, malakad ng dahan-dahan at magsalita ng malinaw sa mahahabang pag-uusap. Hindi rin nawala ang sakit sa pagitan ni Inigo at Mireya, pero ibang-iba na ito sa dating malamig at mailap na lamat. Ngayon ang sakit nila ay may kasamang tapat na pagsisikap na maghilom. Hindi sila bumalik sa dati ng madali. Isinangalinbot, pinili nilang buuing muli ang tiwala sa mas mabagal ngulit mas matatag na paraan. Isang gabi sa loob ng kuweba, tahimik na inaayos ni Mireya ang mga papeles sa ibabaw ng lumang kahon na kahoy. Nang maupo sa tabi nito si Inigo. Hawak nito ang lampara na degas habang pinagmamasdan ng asawa. Napagod ka na ba? Mahinang tanong ni Mireya. Sa'yo? Tanong din ni Inigo. Umiling siya pero bahagyang napangiti dahil alam niyang iniintindi nito ang ibig niyang sabihin. Sa laban na to. Huminga ng malalim si Inigo at tumingin kay Rogelio, na noon ay natutulog sa kabila, at kay Doktora Yesel na abala sa pagche-check ng pulso ng matanda. Kung tutusin, matagal na akong pagod. Pero ngayon ko lang naramdaman na may direksyon ng pagod ko, hindi sumagot si Mireya agad. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na folder at tumingin sa asawa. Inigo, mahina niyang sabi, hindi man mabura ang ginawa ko sa iyo, gusto kong malaman mo na araw-araw kong sinimsibukan. Tiningnan siya ni Inigo. Nakikita ko, patawarin mo ako kung hindi ko kayang maging katulad ng dati agad. Hindi ko rin naman kaya. Pero mas mabuti na yang pareho tayong sugatan, pero tapat. Kaysa buo nga tayo sa tingin ng iba, pero puro kasinungalingan naman. Sa pagkakataong iyon, hindi sila nagyakapan. Hindi rin sila nagdrama sa pamamagitan ng malalaking salita. Ngunit sa paraan ng pagtititig nila sa isa't isa, malinaw na may inaibabalik na mas malalim kaysa sa simpleng lambing. Isang uri ng pakikipagkapwa sa gitna ng parehong sakit. Samantala, unti-unti ring lumalawak ang bilog ng mga taong naapektuhan ng katotohanang hawak nila. Isa na rito si Teban, ang dating minero na dating takot na takot magsalita. Sa paghimok ni Doktora Yesel at sa tiyaga ni Inigo, napapayagan nila itong makipagkita ng mas regular. Dati itong nanginginig sa tuwing mabanggit ang pangalan ni Severino, ngunit habang lumilipas ang mga buwan at habang nararamdaman nitong hindi na ito nag-iisa, nagsimula itong maglabas ng mas detalyadong salaysay. Isang gabing nagtipon-tipon sila sa isang lumang bodega sa likod ng klinika ni Doktora Yesel. Inilatag ni Teban ang isang lumang sobre. Ito ang kinopya kong payroll list noon sa minahan. Sabi nito, nanginginig pa rin, ngulit hindi na gaya ng dati. May mga pangalan dito ng mga trabador na pinasahod para sa mga araw na hindi naman talaga sila pumasok. Mga dami, ginamit yan para magmukhang legal ang operasyon. Tinanggap ni Inigo ang papel at isa-isang binasa ang mga pangalan. Kasama rito ang ilang tauhan ng munisipyo at may isang pangalan pa riyan na mas mahalaga kaysa lahat. Sabi ni Rogelio, hanapin mo ang kontraktor. Natagpuan ni Inigo ang pangalan at napahigpit na pagkakahawak niya ng papel. Lucven Valcorta, tahimik na napamura si Inigo. Si Lucven, ang anak ni Severino, ang ambisyosong abogado na madalas nakikita sa mga programa ng bayan, laging maayos ang suot, madaling magsalita, at pinupuri ng marami bilang susunod na mukha ng kapangyarihan sa San Isidro. Alam niya kaya? Tanong ni Mireya. Maaaring hindi lahat. Pero kung pumluma siya rito at ginamit ang pangalan niya sa mga transaksyon, hindi siya inosente. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan.
Sa puntong iyon, malinaw na ang kalaban nila ay hindi na lamang isang dating krimeng itinago ng panahon. Isa na itong ugat na lumalim sa buong bayan, sumasaklaw sa negosyo, politika at maging sa mga taong dating tinitingalan ng marami. Habang lumalaki ang ebidensyang hawak nila, nagsimula rin silang mag-isip kung kailan at paano nila ito lalantad. Hindi pwedeng basta na lamang maglabas ng mga papel sa presinto dahil may mga pulis na hawak ng impluensya ni Severino. Hindi rin pwedeng idaan sa usap-usap lamang dahil madali silang tabunan ng paninira. Kailangan nila ng lugar, oras at pagkakataong hindi madaling mapipigilan. Doon pumasok ang ideya ni Pastor Dindo. Sa isang maulang hapon, nagpunta si Inigo sa kapilya upang ihatid ang mga kahon ng relief goods na ibinigay ng cooperative ng kalapit na barangay. Pagkatapos nilang magbuhat, naupo silang dalawa ng pastor sa gilid ng lumang hagdanan. Napapansin kong may mabigat kang pasya sa isip mo. Sabi ni Pastor, tama po kayo, may katotohanan kaming hawak pero hindi namin alam kung kailan ito ligtas ilabas. Tahimik na nag-isip ang pastor, saka sumagot. Sa susunod na buwan, may anibersaryo ang bayan. Naroon si Severino, si Lucven, ang mga opisyal, ang simbahan, ang media mula sa probinsya at halos lahat ng mamamayan. Kung may araw na pinakamahirap kontrolin ng reaksyon ng tao, yun na yun. Parang may kumislap sa isip ni Inigo. Kapag doon namin inilabas, hindi agad nila maitatago. Lalo na kung sabay-sabay ang ebidensya, saksi at mga taong magsasalita. Pag uwi ni Inigo, agad nang ibinahagi ang mungkahi sa grupo. Matagal ang naging usapan. Si Mireya ang unang tumutol dahil sa panganib. Si Doktora Yesel ay nagbabala na kailangang handa si Rogelio sa pisikal na epekto ng paglantad. Si Teban ay muntik umatras sa takot, ngunit si Rogelio mismo ang nagbigay ng pasya na nagpabago sa lahat. Kung hindi ngayon, kailan pa? Habang tumatagal, mas marami pa silang nasasaktan. Hindi ako nabuhay ng ganito katagal para mamatay na lang ulit sa pagtatago. Mula noon, naging mas sistematiko ang paghahanda nila. Kinopya ni Dr. Waisel ang mahahalagang medical notes na magpapatunay na matagal ng buhay si Rogelio at ginamot sa iba't ibang petsa. Si Teban ay nagsulat ng detalyadong salaysay. Si Inigo ang nag-ayos ng mga papeles at larawan sa magkakahiwalay na folder, habang si Mireya naman ay naghanda ng timeline ng mga pangyayari mula sa pagkawala ng ama hanggang sa kasalukuyan. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi natulog ang kampo ni Severino. 2 linggo bago ang anibersaryo ng bayan, habang pauwi si Teban mula sa isang lihim na pagkikita nila sa likod ng klinika, may 2 lalaking sumakay sa motorsiklo ang humarang sa kanya. Hindi man siya tuluyang nasaktan ng malubha, dinala siya ng mga ito sa isang abandonadong kubo sa gilid ng sapa at tinakot ng ilang oras. Kapag nagsalita ka, sabi raw ng isa, hindi lang ikaw ang mawawala. Isasama namin ang anak mong babae sa Laguna. Nang natagpuan siya ng mga tanod kinaumagahan, nanginginig si Teban at halos hindi makapagsalita. Hindi na ako pwede, sabi nitong umiiyak habang kaharap si Inigo at Dr. Waisel sa klinika. Patawarin niyo ako, hindi ko kaya kapag anak ko ang idadamay nila. Hindi ito pinilit ni Inigo agad. Naupo lamang siya sa tapat nito at pinagmasdan ang lalaking matagal ng biktima ng takot. Teban, mahinahon niyang sabi, hindi kita masisisi kung natatakot ka, pero tandaan mo, habang nananahimik ka, hindi titigil ang mga taong yan. Hindi dahil umatras ka ay ligtas ka na. Ang totoo, mas lalo ka lang nilang mamamanipula. Nahagulgul si Teban. Anong gagawin ko? Doon nagsalita si Dr. Waisel. Ililipat muna natin sa ligtas na lugar ang anak mo. May kakilala ako sa city. Doon siya pansamantala. Hindi ka namin hahayaang mag-isa. Ang pangyayaring iyon ay nagpatunay sa lahat na palapit na sila ng palapit sa sentro ng pugad. Ngunit hindi pa roon natapos ang mga tangkang pananakot. Makalipas lamang ang ilang araw, isang gabi, nadatna ni Dr. Waisel na bukas ang bintana ng kanyang klinik kahit sigurado siyang isinara niya iyon. Pagpasok niya, nagkalat ang ilang gamit sa mesa at may isang cabinet na pinaghalukay. Hindi nakuha ang lahat ng records dahil matalino siyang nagtago ng kopya sa ibang lugar. Ngunit sapat ang nangyari para malinaw na may naghahanap ng kaugnayan niya kay Rogelio. May naghahalungkat dito, sabi niya kina Inigo at Mireya nang magkita sila sa kuweba.
At hindi ito simpleng nakaw. Wala silang kinuha sa cash drawer. Mga papel lang ang ginalaw. Mas dumidikit sila sa atin, hanti nang sabi ni Mireya, halatang balisa. Hindi lang sa atin, sa katotohanan. Kasunod niyon, dumating pa ang mas mababang uri ng paninira. Sa social media ng bayan, may kumalat na mga post na nagpaparatang kay Mireya na umano'y gumagamit ng pondo mula sa simbahan at sa daycare para sa sariling interes. May anonymous account pang nagsabing may bisyo sa pagsusugal raw ito at ginagastos ang pera sa hindi malinaw na lakad sa bundok. Nang mabasa iyon ni Mireya, napaupo ito sa gilid ng kama at tahimik na umiiyak. Hindi dahil naniwala siyang may maniniwala agad, kundi dahil alam niyang sinasadadya iyong dungisan ang natitira niyang dangal sa komunidad. Gusto kong isigaw na lahat ng ito ay kasinungalingan, nanginginig niyang sabi kay Inigo. Lumapit siya at inabot ang teleponong hawak ni Mireya sa kamarahang pinatay ang screen. Darating din tayo roon, pero hindi ngayon sa paraang gusto nila. Paano mo nagagawang manatiling kalmado? Sandaling natahimik si Inigo bago sumalita. Hindi ako kalmado. Natuto lang huwag ibigay sa kanila ang gusto nilang makita. Unti-unting hinawakan ni Mireya ang kamay niya. Sa mga buwan ng kanilang muling paghaharap, iyon ang isa sa pinakatahimik ngunit pinakatotoong sandali sa pagitan nilang dalawa. Hindi na sila tulad noon na magaan ang lahat, ngunit mas tapat na sila ngayon kaysa dati. Pagsapit ng gabi bago ang anibersaryo ng bayan, nagtipon-tipon silang lahat sa kuweba sa huling pagkakataon bago ang inaasahang paglalantad. Naroon sina Rogelio, Doktora Waisel, Inigo, Mireya, Teban at maging si Pastor Dindo. Bawat isa ay may hawak na bahagi ng plano. Bawat isa ay may takot sa mukha, ngunit wala nang gustong umatras. Ano man ang mangyari bukas, sabi ni Rogelio habang nakatingin sa kanila. Salamat, hindi ko akalang may aabot pa akong araw na hindi puro takot ang laman ng dibdib ko. Naluha si Mireya at humawak sa kamay ng ama. Si Teban naman ay tahimik lamang ngulit halatang pinaghandaan na ang sasabihin. Si Doktora Waisel naman ay abala sa pagsisigurong may sapat na gamot si Rogelio sa dalang bag. Si Pastor Dindo naman ay nagdasal ng maikli ngulit mariin. Pagkatapos niyon, dahan-dahang lumapit si Inigo kay Mireya sa may bugna ng kuweba. Sa labas, madilim ang langit at mahina ang ihip ng hangin. Takot ka? Tanong niya. Oo, sagot ni Mireya. Ikaw, hindi mawawala yan. Napayuko si Mireya. Inigo, kung may mangyari bukas, pinutol niya ito. Walang mangyayaring hiwalay tayo. Hindi ko ipinaglaban ang lahat ng ito para sa katotohanang walang makikinabang. Lalaban tayo, pero lalabas tayo rito nang magkasama. Tumingin sa kanya si Mireya at sa wakas ay inakap siya ng mahigpit. Hindi iyon yakap ng mag-asawang pilit bumalik sa dati. Yakap iyon ng dalawang taong dumaan sa matinding pagkawasak at piniling manatiling magkatabi habang muling binubuo ang sarili. Kinabukasan, sumikat ang araw sa San Isidro na parang ordinaryong piyesta lamang. Makukulay ang banderitas. Abala ang mga tao sa plaza. May tugtog, programa, paligsahan at mga upuang nakahanay sa harap ng entablado. Si Severino Balcorta ay dumating na tila hari ng bayan, nakangiti, binabati ng mga opisyal at pinupuri ng mga taong hindi pa alam na ilang oras na lang ay magsisimula ng gumuho ang mundong matagal niyang itinayo sa kasinungalingan. Ngunit sa likod ng masayang entablado at plastik na mga ngiti, may isang katotohanang matagal nang ibinaon ang handa ng tumayo mula sa dilim. At sa araw na iyon, sa harap ng buong San Isidro, magsisimula ng mahulog ang mga maskara. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muling makiugnay sa iyo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang tinatahak natin ang pagtatapos ng kwentong ito, may mga puso ring tulad mo na tahimik na umaasa, nasasaktan at lumalakas kasama ng ating mga tauhan. Kaya samahan mo ako hanggang sa dulo. Dahil ngayong gabi, masasaksihan natin kung paano humaharap sa liwanag ang mga katotohanang matagal nang nagtago sa dilim at kung paano nagsisimula ang panibagong buhay mula sa mga guhong minsang sumira sa isang pamilya.
Maingay ang plaza ng San Isidro nung umagang iyon. Makukulay ang banderitas na nakasabit sa pagitan ng mga poste. Mabango ang samyo ng iniihaw na mais at kakanin mula sa mga pwesto sa gilid, at abala ang mga tao sa pag-aabang sa programa ng anibersaryo ng bayan. Sa gitna ng saya ng mga mamamayan, wala ni isa ang may kaalam-alam na ang araw na iyon ay magiging simula ng pagbagsak ng pinakakinitatakutang pangalan sa kanilang lugar. Sa entablado, nakaupo si Severino Balcorta sa hanay ng mga panauhing pandangal. Katabi niya ang anak na si Luke Ven Balcorta na gaya ng dati ay maayos ang tabas ng buhok, planchado ang polo at may niting pilit na pinapakitang kontrolado niya ang lahat. Sa magkabilang gilid nila ay naroon ang ilang opisyal ng barangay at munisipyo. Sa paningin ng publiko, si Severino Balcorta pa rin ang haligi ng San Isidro, ang lalaking laging may donasyon, may proyekto at may impluensyang kayang buksan o saraang maraming pinto. Ngunit sa likod ng entablado, sa isang masikip na tent na pansamantalang ginawang holding area ng mga performers at coordinators, naroon sina Inigo, Mireya, Rogelio, Doktora Yifel, Teban at Pastor Dindo. Tahimik sila. Bawat isa ay may sariling anyo ng kaba. Mahigpit na hawak ni Mireya ang kamay ng ama niyang si Rogelio. Bagaman mas malakas na ito kumpara noon, halata pa rin sa mukha nito ang mga bakas ng mahabang taong pagtatago. Nakasuot ito ng simpleng polo at itim na pantalon. Hindi man enggrande ang ayos, may kakaibang bigat ang presensya niya. Para itong multong babalik upang singilin ang mga buhay na matagal nang nagtayo ng kaharian sa ibabaw ng kasinungalingan. Nasa tabi nila si Doktora Yisel, tanga ng isang maliit na bag ng gamot. Si Teban naman ay tahimik at maputla, ngunit halatang pinipilit ang sariling huwag umatras. Si Pastor Dindo naman ay may hawak na maliit na Biblia, ngunit hindi para magsermon, kundi bilang sariling paraan ng pagtitibay ng loob. Si Inigo ang tahimik na nakamasid sa bukana ng tent, tila binibilang ang bawat segundo. Lumapit sa kanya si Mireya. Inigo. Pagharap niya rito, nakita niya sa mukha ng asawa ang takot na may halong pagod at pag-asa. Hindi na ito ang dating babae na malamig at laging may inililihim. Ngayon, malinaw sa mga mata nito ang pagmamakaawang sana ay matapos na ang lahat. Kapag may mangyari, bungad ni Mireya. Ngunit marahan niyang pinutol iyon. Walang mangyayaring hiwalay tayo. Hindi ko ipinaglaban ang lahat ng ito para sa katotohanang walang makikinabang. Lalaban tayo, pero lalabas tayo rito nang magkasama. Tiningin sa kanya si Mireya at sa wakas ay yinakap siya ng mahigpit. Hindi iyon yakap ng mag-asawang pilit bumalik sa dati. Yakap iyon ng dalawang taong dumaan sa matinding pagkawasak at piniling manatiling magkatabi habang muling binubuo ang sarili. Napaluha si Mireya. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang palad ni Inigo at saglit iyong pinisil. Sa sandaling iyon, walang pangakong malalaki, walang sobra-sobrang lambing, pero may matibay na pag-amin na sa kabila ng lahat, magkatabi pa rin silang haharap sa dulo. Maya-maya, narinig nila ang pangalan ni Severino na ipinakilala ng MC. Pumain lang ang palakpakan. Tumayo ito at ngumiti sa mga tao, wari walang nikatiting na bahid ng takot. Mga kababayan ko sa San Isidro, malakas nitong bungad mula sa mikropono. Sa loob ng napakaraming taon, naging misyon ko ang pag-unlad ng bayang ito. Hindi na naituloy ni Severino ang susunod niyang sasabihin. Mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang umakyat si Rogelio Sarmiento. Sa unang ilang segundo, hindi agad naunawaan ng mga tao ang kanilang nakikita. May mga nagbulungan, may mga napakunot noo, may mga matandang natigilan na parang nakakita ng multo. Si Luke Ven ay napalingon sa ama. Si Severino na may literal na nanigas sa kinatatayuan. Naramdaman iyon ng buong plaza. Ang katahimikang sumulod ay mas malakas pa kaysa anumang sigawan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Inigo sa folder ng mga dokumento habang nakasunod sa gilid kasama sina Mireya, Doktora Yisel at Teban. Hindi maaaring. Mahinang bulong ng isang matandang lalaki sa unahan. Si Rogelio ba yan? Sabi naman ng isang babae. Sa entablado, napahawak si Severino sa podium. Kitang-kita ang biglang pamumutla ng mukha nito.
Tinanggap ni Rogelio ang mikropono mula sa natatarantang MC. Bagaman may bahagyang panginginig ang kamay, malinaw ang tinig nang nagsalita siya. Magandang umaga, San Isidro. Parang bumulusok ang hininga ng buong plaza sa iisang sandali. Ako si Rogelio Sarmiento, at oo, buhay ako. Nag-ingay ang mga tao, may mga tumayo, may mga naglapitan. Ang ilang opisyal ay nagkatinginan, hindi alam kung pipigilan ba ang nangyayari o magtatago ng mukha. Mahigpit ang isang dekada kong pinaniwalaang patay, hindi dahil kusa akong nawala, hindi dahil nagkulang ako sa pagmamahal sa anak ko. Nawala ako dahil may mga taong kailangang ilibing ang katotohanan para yumaman at manatiling malinis sa paningin ng bayan. Napatingin ang mga tao kay Severino. Kasama ko noon sa pagmimina, dagdag ni Rogelio, si Severino Valcorta. Nagkagulo ang usapan sa plaza. Si Lucven ay biglang tumayo. "This is absurd!" sigaw nito. Walang basehan ang mga paratang na ito. Ngunit bago pa man tuluyang maagaw ni Lucven ang eksena, umakyat si Inigo sa entablado kasama ang mga papeles. Si Pastor Dindo naman ay lumapit sa sound system staff at pinanatiling bukas ang mikropono. Lumapit si Inigo sa gitna at nagsalita. Kung wala pong basehan, bakit nanginginig ang mga taong dapat sanang walang kinatatakutan? Nakita ni Mireya mula sa gilid kung paanong sa unang pagkakataon ay hindi na simpleng warehouse supervisor si Inigo. Hindi na lang siya ang lalaking tahimik na nagtitiis para sa pamilya. Sa harap ng buong bayan, isa na siyang lalaking handang tumayo para sa katotohanan kahit ang kalaban ay mga makapangyarihan. Isa-isang inilatag ni Inigo ang mga dokumento sa lamesang nasa gitna ng entablado. Mga titulo ng lupa, mga lumang larawan, ang hindi na isubmiting affidavit ni Rogelio, ang payroll list na may perma ni Lucven, ang medical records na iningatan ni Doktora Yisel. Lumapit si Doktora Yisel at nagsalita sa mikropono. Bilang lisensyadong doktor, pinapatunayan kung ilang buwan nang ginagamot si Rogelio Sarmiento. Hindi siya patay at ang kondisyon niya ay naaayon sa matagal na pagtatago at kakulangan sa wastong paggamot. Sunod na umakyat si Teban, nahinginig pa rin ang tuhod nito, ngulit nang nakita niya ang anak niyang babae sa malayo, ligtas kasama ng mga taong ipinadala ni Doktora Yisel, ay parang nakahugot siya ng lakas. Ako si Teban Marasigan, dati akong minero sa parehong operasyon. Totoo ang sinasabi ni Rogelio. Hindi siya magnanakaw, hindi siya mamamatay tao. May mga pineking records, may mga trabahong pinalabas na legal, at si Severino ang nakinabang sa lahat. Sinungaling, sigaw ni Severino, ngunit halatang hindi na kasing tatag ng dati ang boses. Doon nagsalita si Mireya. Sa unang pagkakataon sa buong laban na iyon, lumapit siya sa mikropono nang hindi nanginginig sa takot. Kung sinungaling kami, bakit kailangan ninyo kaming patahimikin ng napakaraming taon? Bakit may mga bantak? Bakit may mga naninira? Bakit may mga taong gustong maghalungkat ng record sa klinika? Bakit pinapaalis ninyo kami sa bahay? Bakit ninyo dinukdok si Teban? Tahimik ang mga tao. Ang mga paratang dati ay chismis lamang, ngayon ay isa-isa nang nagkakabit-kabit. Sa puntong iyon, biglang tumayo si Kapitan Beron mula sa hanay ng mga lokal na opisyal. Ang matandang kapitan na matagal ding inakala ni Inigo na isa lamang tahimik na saksi sa lahat ay may mukhang lupay-lupay at bagsak ang balikat. Ako, paos nitong sabi, may kasalanan din ako. Napalingon ng lahat. Napapikit si Inigo. Kahit handa na siyang marinig iyon, masakit pa rin. Lumapit si Kapitan Beron sa entablado at tumingin kay Inigo bago nagsalita. Patawad Inigo, patawad sa tatay mo, patawad sa bayan. Napaluha ang matanda. Oo, pumiluma ako noon sa affidavit, hindi dahil totoo, kundi dahil duwag ako. Tinakot ako ni Severino. May utang ako sa kanya noon at pinangakuan niya kung hindi gagalawin ang pamilya ko kung sasama ako sa pagtakip sa kaso. Mahina ako. At sa kahinaan kong yon, naging kasabwat ako sa pagkawasak ng isang inosenteng tao. Walang nagsalita, maging si Severino ay napaatras ng bahagya, tila unti-unting nawawala ng mga taong kakapit sa kanya.
Beron! Sigaw nito. Mag-isip ka sa sinasabi mo. Pero hindi na tumingin ang kapitan sa kanya. Tinitigan lang nito ang mga tao sa plaza, saka nagsalita muli. Kung gusto niyong malaman ang buong totoo, buksan ninyo ang records ng lumong pagmimina. Buksan ninyo ang mga lupang biglang nagpalit ng may-ari. Buksan ninyo ang mga bank transfer sa mga tauhang hindi naman dapat nandoon. Lahat ng iyan, kayang patunayan. Doon tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa plaza. Ang mga taong dabi tahimik lang, nagsimula ng magbulungan ng mas malakas. Ang mga mamamahayag mula sa probinsya na noon ay inakala lamang nasasaklaw sa selebrasyon ay lumapit sa entablado at nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang ilang konsehal ay tila unti-unting lumayo sa tabi ni Severino. Si Lucven naman ay tila hindi na makapili kung ipagtatanggol ba ang ama o ililigtas ang sarili. At sa gitna ng kaguluhan iyon, biglang umalis si Severino mula sa podium at pilit na bumaba sa gilid ng entablado. "Narito ang pulis!" sigaw ng isang tao. Ngunit hindi siya nakalayo. Sa paanan ng entablado, nasalubong siya ng mga tauhan ng municipal police na hindi niya inaasahang kikilos agad, marahil dahil masyado ng publiko ang lahat at may media nang nakatutok. May ilan sa kanila na dating halatang sunod-sunuran sa impluwensya niya, ngunit sa sandaling iyon, wala nang makakapagtakip sa lantad na ebidensya at dami ng saksi. Severino Valcorta, sabi ng hepe ng pulisiya, kailangan naming imbestigahan ka kaugnay ng muling pagbubukas ng kaso ng iligal na pagmimina, falsification of records, coercion at iba pang kaugnay na reklamo. Hindi agad nakapagsalita si Severino. Tinitigan niya si Rogelio, si Mireya, si Inigo at sa huli ay si Lucven. "Wala kayong alam sa ginawa ko para sa bayang ito," mahinang ngunit mapait nitong sabi. Ngunit bago pa siya tuluyang maisakay, malamig ang sagot ni Inigo. "Mas lalo na kaming maraming alam sa mga sinira mo para mapakinabangan mo ang bayang ito." Tuluyan ng umalingaw-ngaw ang plaza sa halo-halong reaksyon. May mga taong napaiyak, may mga napasigaw sa gulat, may mga nagalit sa matagal na panlilinang, at may mga tahimik lamang na natamime habang pinoproseso na ang lalaking minsang tinitingala nila ay isa palang haligi ng kasinungalingan. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang kinasuhan si Severino at ilan sa kanyang kasabwat. Hindi naging mabilis ang proseso, ngunit iba na ang ihip ng hangin. Dahil sa dami ng ebidensya at sa lakas ng publikong atensyon, hindi na ito naging madaling ibaon muli. Si Lucven, matapos ang ilang linggo ng pilit na pagtatanggol sa sariling pangalan, ay tuluyang humiwalay sa ama at pumayag na tumistigo kapalit ng magaang pagtingin sa kanyang partisipasyon. Hindi siya naging bayani sa mata ng lahat, ngunit ang paglayo niya sa ginawa ng ama ay nagsilbing dagdag na pako sa kabaungan ng lumang kapangyarihan ng mga Valcorta. Si Kapitan Beron naman ay kusang nagbitiw sa tungkulin matapos ang pag-amin. Bagamat maraming nagalit sa kanya, pinili nitong harapin ang resulta ng kahinaan. Isang araw, tahimik itong pumunta sa bahay ni na Inigo. Pagbukas ng pinto ni Inigo, wala nang paligoy-ligoy ang matanda. Sabi nito, "Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad, pero gusto kong sabihin ng harapan na mali ako. At kung maitutulong ako sa pamilya ninyo, gagawin ko." Hindi agad sumagot si Inigo. Tinitigan niya lang ang lalaking minsang ninong niya. Sa wakas ay sinabi niya, "Hindi na maibabalik ang dati ninong. Pero ang totoo, ang gusto ko lang noon ay may tumao. Kahit minsan lang. Kahit huli na." Napaluha ang Kapitan Beron. "Huli man, tumao rin ako." Hindi iyon naging esenang biglaang nagkabati, ngunit isang makatotohanang hakbang sa pagharap sa kasalanan. Samantala, naibalik kay Rogelio ang bahagi ang mga lupang ninakaw sa kanya noon matapos mapatunayan ng pandaraya sa titulo. Marami ang nag-akala na gagamitin niya iyon para maghiganti o magpakayaman ng mabilis, ngunit sa halip, gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng lahat. "Inigo, Mireya," sabi niya isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng bahay. "Ang mga lupang ito, hindi ko na gustong maging simbolo ng galit. Gusto kong maging simula ng mabuti." Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mireya. "Ipamana natin ang paggamit nito sa isang kooperatiba para sa mga dating minero, sa mga byuda, sa mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa mga kasalanan ng mga Valcorta." Napatingin si Inigo sa asawa. Sa dami ng pinagdaanan nila, hindi niya inakalang darating ang araw na ang lugar na minsang pinagmulan ng takot at pagtatago ay magiging daan para sa pagbangon ng maraming tao. At iyon nga ang nangyari.
Sa loob ng sumunod na 2 taon, unti-unting naitayo ang isang maliit ngunit maayos na livelihood center at storage cooperative sa bahaging lupang naibalik kay Rogelio. Hindi ito naging madali. Kailangan ng permit, puhunan, mahabang proseso at maraming gabing kulang sa tulog. Ngunit dahil sa tulong ni Doktora Yezel, Pastor Dindo, ilang dading trabahador at maging ng ilang negosyanteng gustong linisin ang pangalan ng bayan, natuloy rin ang plano. Si Inigo ang naging operations head ng cooperative. Hindi siya agad yumaman, ngunit naging marangal at matatag ang kanyang kabuhayan. Si Mireya ay bumalik sa pagtuturo, hindi na lamang sa daycare, kundi pati sa literacy classes para sa mga asawa ng mga manggagawa. Si Lior ay nakapagtapos at naging guro. Si Salve ay naging mas maayos ang kalusugan dahil sa regular na gamutan. Si Rogelio, bagaman hindi na bumalik sa ganap na lakas, ay namuhay ng hindi na ailangang migtago sa dilim. Isang hapon, makalipas ang 2 taon, bumalik sina Inigo at Mireya sa paanan ng bundok. Tahimik ang paligid, wala na ang bigat ng dating takot. Nakatayo sila sa malayo, tanaw ang bahagi ng siwang ng kuweba na minsang naging sentro niyang kanilang pagguho at pagbangon. Hindi ko inakalang darating tayong ganito, mahinang sabi ni Mireya. Aling parte? Tanong ni Inigo. Yung makakatayo tayo rito nang hindi nanginginig. Napangiti si Inigo saka tumingin sa malayo. Hindi ko rin inakalang may mabubuo ba mula sa lugar na yan. Tahimik silang sandaling nagmasdin. Maya-maya, nagsalita si Mireya. Inigo, salamat sa hindi pagsuko. Tumingin siya sa asawa. Salamat din sa wakas ay pinili mong wag nang mag-isa. Magkahawak kamay silang tumayo roon habang unti-unting nilalamon ang dapit hapon ng paligid. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na nila kailangang pumasok sa kuweba, hindi na nila kailangang magtago, hindi na nila kailangang mamuhay sa pagitan ng hinala at kasinungalingan. Ang madilim na yungib na minsang halos gumunaw ng mundo ni Inigo ay nanatili na lamang alaala, isang paalala na may mga katotohanan na kayang sugatan, ngunit kaya ring magpalaya kapag hinarap ng may tapang. Sa huli, hindi man nabura ang lahat ng sakit, napalitan naman iyon ng isang buhay na pinaghirapan nilang buuin. Isang tahanang hindi perpekto, pero tapat. Isang pagsasamang hindi nabulag, pero mas matatag. Isang bayan na hindi na ganoon ka-inosente, pero mas mulat. At isang lalaking minsang natakot sa katotohanang nasa loob ng kuweba na ngayon natutong ang tunay na liwanag ay hindi basta dumarating. Pinaglalaban nito, pinaninindigan at binubuo araw-araw. At doon nagtapos ang kwento ni na Inigo at Mireya, hindi sa luho, hindi sa paghihinggil, kundi sa isang tahimik ngunit marangal na tagumpay, ang mamuhay ng hindi na kailanmang kailangang matakot sa dilim.